Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Joel chapter 2, verse 28 and 29. Praise the Lord. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. And also upon the servants and upon the handmaids, in those days will I pour out my spirit. Ayan. So kung meron mang matatawag nating reporter, media, news na nagka-cover ng mga events sa sanglibutang ito at nire-report para makita at malaman at marinig ng mga tao. Pero, ayon sa katotohanan, lahat hindi totoo ang pinapalabas dyan sa media. Mayroong mga kasunlingan, meron silang mga objective na matatawag nating dahil sa pera. So, hindi trustworthy ang ating naririnig, ang ating nakikita na sa media. Hindi lahat totoo. Meron ding totoo. Subalit sa Diyos, siya ay nagpapahayag sa mga huling araw na ito mula sa langit, pinapahayag niya sa kanyang mga anak para tayo ay mabigyan kahit paman ng update sa pangyayari, lalo't na sa kanyang pagbabalik. Kaya dinadaan niya sa mga gifts of prophesying, dream, visions, at kung saan niya ito ibibigay, ipapagkaloob niya ito. Bakit? Anong purpose na ibubuhos niya ang kanyang banal na espiritu at doon niya ihahayag ang kanyang gustong ipaalam sa atin? Anong purpose nito? Basahin natin ang Proverbs 1:23. Praise the Lord. Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. So, isa itong pagpapahayag ng kanyang salita na gusto niyang ipaalam sa atin. This is an information from God through His Word na idadaan niya sa mga gifts sa kanyang mga anak. Doon niya ibibigay ang mga kapahayagan niya. Basahin natin ang Habakuk 2:3. Praise the Lord. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Yan. So ano mang ipinakita ni Lord Jesus Christ sa pangitain, sa panaginip man o kaya sa prophesying, ano man ang ihayag ng ating Panginoong Diyos, if it is foretelling sa mga bagay na darating, kaya sinabi diyan, for the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Hindi magsisinungaling yan. Though it tarry, wait for it, it will surely come, and it will not tarry. Kaya lalo't na itong mga bandang huling araw na, malapit na babalik si Lord Jesus Christ. Hindi niya tayo gawing blind, no? Hindi niya tayo gawing unaware, hindi niya tayo gawing unprepared. So, pinupuno tayo ng ating Panginoong Diyos ng kanyang mga kapahayagan. Ito na nga, pinupour out niya ang kanyang spirit sa kanyang mga anak para magpapahayag siya. Lalo't na sa mga parating na katapusan ng mga bagay. Malapit na bang babalik si Lord Jesus Christ. Hindi pwede na itatago niya sa atin yan. Kailangan talaga yan, ipahayag niya sa atin for our benefit, for our reproof, for our warning, lahat na para sa ating preparation. Gagawin ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Maligtas lang tayo. Praise the Lord! Kaya kinakailangan mag-take heed tayo sa anumang ipinapaalam ng Diyos sa atin.
lalo't na sa mga mangyayari. Basahin natin. Daniel 8:19. Praise the Lord. And he said, Behold, I will make thee know what shall be in the last end of the indignation, for at the time appointed the end shall be. See? I will make thee know what shall be in the last end of indignation. Ipapaalam ko kung ano ang magiging huling katapusan. Hindi pwede na hindi ipapaalam ng Diyos sa atin. Kung tayo ay mga anak ng Diyos, ipapaalam niya sa atin. Kasi itong sinabi dito, sinabi niya ito sa kanyang mga anak. Sinabi niya ito sa mga believers. Sinabi niya ito sa mga obedient children of God. So, walang kaibahan. Kaya magpapahayag talaga ang ating Panginoong Hesus Kristo sa dapat nating malaman at maintindihan. At kung anong mga pahayag ni Lord Jesus Christ, huwag tayong mag-isip matagal pa yan. Huwag tayong mag-isip hindi pa yan mangyayari kaagad-agad. Huwag talaga tayong magkumpiyansa. Never talaga. Kaya, tinan mo anong sinabi ng mga Israelites before. Basahin natin. Ezekiel 12:27. Praise the Lord. Son of man, behold, they of the house of Israel say, the vision that he seeth is for many days to come, and he prophesieth of the times that are afar off. Kumpiyansa sila. Malayo pa daw yung pinakita sa vision. Yung prophecy, malayo pa rin. Kaya sa buhay natin, anuman ang mga revelation, instruction ng Diyos sa buhay natin na dinadaan niya sa tatlo, prophesying, dream, and vision, huwag tayong magkumpiyansa. Kasi information yan mula sa Diyos para sa atin, what will be the last end, yung katapusan ng pinaka-end na talaga. Unang-una, ating intindihin, pag final days na, dyan na tayo susubukin ng Diyos. Praise the Lord. Parang gold. At first, hukayin yan sa bundok. Hakutin yung mga bato. Halo na. Ang percentage ng gold doon maliit lang masyado. Dadalhin yan sa conveyor. Idadaan yan sa ball mill. Pagdaan ng ball mill, ihuhulog yan doon sa cyanide. Pagdating ng cyanide, tutunawin yung gold into liquid form. Dadalhin sa carbon. I-absorb ng carbon ang liquid gold. Dadalhin sa oven. Isi-separate ang gold at saka silver. Ikurente. Tapos dalhin sa oven yung gold. Maging kulay kape siya. Ang pinakalas yung fire. Kaya, para tayong gold, kung kailan malapit na, babalik si Lord Jesus, doon ang maraming pagsubok. Praise the Lord! Doon ang maraming pagsubok. Tingnan mo, ilang years na akong nagsiserve kay Lord Jesus, itong mga huli ng bago lang, grabing pagsubok sa buhay ko. Akala ko kukunin na ako ni Lord Jesus sa sobrang sakit na aking naranasan. Nung nasundan pa yung biyahe namin na kung saan sa kalagitnaan ng aming biyahe talagang sobrang hirap na hindi na basta-basta yung nararamdaman ko sa katawan ko. Grabe talaga. Matindi. So, pagsubok. Nung nag-asa ko kay Lord Jesus ng instruction, Lord, what is this?
Is this the time for me to rest? Sa isip ko lang, pag sabi ni Lord Jesus, sinubukan kita. So, basta palapit na ng palapit, babalik si Lord Jesus Christ. Dandyan yung pagsubok sa atin. Praise the Lord. Grabe. Ang pinaka-final sa gold, apoy. Pinaka-final na yun kasi susunugin na lahat ng mga impurities. Ipupurify na siya. That is in preparation for His purification. After matapos niyan, 100% na siya. 99.9% ang purity niya. Bakit walang 100% na gold ang purity niya? Wala. Wala yan dito. Doon lang yan sa langit. Kasi kahit pure gold yan, pag silipin mo yan sa microscope, may impurity talaga yan. Kahit yung alikabok, napapatong yan, impurity na yan. So, tayo pa kaya, who are bound to the kingdom of God, ipupurify talaga tayo ng Diyos. Isa yan na sign, ipapakita ng Diyos sa panahon na ito, na malapit na tayong kukunin, ipupurify tayo ni Lord Jesus. Kaya mag-ingat tayo dyan. Praise the Lord. Baka sa huli-huling pagkakataon, masubukan ka at hindi ka makapagpanindigan. It turned out, hindi ka pala tunay sa Panginoon. So this is now the time for every one of us to prove that we are really sincere, we are really true, we are really loving God with all our heart, with all our mind, with all our strength. Kaya, grabe ang mga pagsubok basta malapit nang babalik si Lord Jesus. Kaya mag-ingat tayong lahat. Basahin yan. Daniel 11:35. Praise the Lord. And some of them of understanding shall fall, to try them, and to purge, and to make them white, even to the time of the end, because it is yet for a time appointed. See? Sino yung ma-fall? Yung mga understanding. Pag sinabing understanding, ito yung mga taong faithful, ito yung mga taong mitakot sa Diyos, ito yung mga taong naglilingkod sa Diyos ng buong puso. Shall fall. Bakit? To try them. Hindi naman ibig sabihin you fall into temptation, you committed sin, you have sinned already. Even Jesus Christ fell into temptation, pero doon na pahayag, doon na pakita ano ang kanyang purity. Praise the Lord. To try them, to purge them, para linisin sila, to make them white, para gawin silang puti, even to the time of the end, because it shall yet a time appointed. Kaya maghanda tayo sa bawat isa. Habang poproseso tayo ng Diyos, susubukin tayo ng Diyos, lilinisin tayo ng Diyos, paputiin tayo ng ating Panginoong Diyos hanggang sa oras ng katapusan. Kasi meron nang naka-appoint sa ating pagharap sa Diyos. Praise the Lord. Kaya, hindi basta-basta itong ating paglilingkod. No wonder, may mga pahintulot na pagsubok, tukso. But that is the precious moment sa buhay natin to prove to God. Diyan na natin i-prove sa Diyos ang ating loyalty, ang ating sincerity, ang ating faithfulness para pagdating niya, puti na tayo, purge na tayo, tried na tayo, dumaan na tayo ng proseso. Kaya hindi lahat na nagdi-desire sa coming ni Lord Jesus Christ na maging masaya sila. Hindi lahat na naghihintay sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. That is the day of light, the day of joy. Hindi lahat. Meron ding para sa kanila ang araw ng Panginoon. Terrible day. Trouble day.
dark, not bright. So, kaya therefore, sa buhay natin, mag-ingat tayo, mag-submit tayo sa proseso ng Diyos. Intindihin natin. Kaya meron siyang nire-reveal lagi sa atin sa Word of God, nire-reveal niya sa vision, nire-reveal niya sa dream, prophesying. Ang prophecy last New Year, this coming Sunday sa afternoon, doon ko na isa-isahin ito lahat. Praise the Lord. Magpo-focus ako doon para marinig ng lahat din what was the revelation of our Lord Jesus Christ last New Year. Malapit na ang great day. Basahin natin. Zephaniah 1:14 hanggang 18. Praise the Lord. The great day of the Lord is near. It is near and hasteth greatly. Even the voice of the day of the Lord, the mighty man shall cry there bitterly. That day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness, a day of the trumpet and alarm against the fenced cities and against the high towers. And I will bring distress upon men, that they shall walk like blind men, because they have sinned against the Lord, and their blood shall be poured out as dust, and their flesh as the dung. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath, but the whole land shall be devoured by the fire, by the fire of his jealousy. For he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land. You see, in this part, this is the last stage of the coming of Jesus Christ, yung ipafinalize na niya ang lahat. Kasi meron na ditong i-devour na niya ng fire ang lahat. Matindi yan. Kaya, to secure your salvation, dapat madala ka sa rapture. To secure your salvation, dapat madala ka sa first resurrection kung mamatay ka. At hindi pa bumalik si Lord Jesus Christ, dapat ligtas ka. Ito ang matindi. The great day of the Lord is near, it hasteth greatly, even the voice of the day of the Lord, the mighty man shall cry there bitterly. That day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness, a day of trumpet and alarm against fenced cities, against the high towers, and I will bring distress upon men. Diba? Itong fenced cities, these are the countries, nations, who protect themselves by their fence or armaments, yung mga armas. High towers, ang mga buildings ngayon, ang infrastructure ngayon sa building ngayon, high towers. Go to Dubai, high towers. Kaya sinabihan ko si Brad RJJ, karating ka naman sa Manila, ikot-ikot na tayo dito sa saan-saan. Kita mo na yung mga high-rise building dito. Tandaan mo, Jay, pagdating mo ng Davao, probinsya na masyado yung Davao ang dating. Kasi magkaroon ng comparison Doon, ang karsada doon, ilang patong-patong. Ang mga buildings doon, punta ka ng Pasig, punta ka ng Taguig, punta ka ng Makati, punta ka ng Quezon City, punta ka ng San Juan, punta ka ng Alabang, puro na high-rise building. Samantalang nung nandyan pa ako way back 1987, wala pa. Halos patag pa yan. Ngayon, di mo na malaman sukat na ba ito o ano na ba. Kaya ang ang tataas na. High towers. And I will bring distress upon men, and they shall walk like blind men, because they have sinned against the Lord. That is the only reason bakit nangyari yan. See?
Kaya kawawa yung mga taong ayaw maniwala sa gospel of our Lord Jesus Christ, binabaliwala nila. Anong reason na mangyayari ito? Because of the will of men, because of the interest of the super powerful country, they cannot do that. Hindi nila magawa yung mag-dark. Ang lahat, hindi nila magawa yan. O, lahat itong mga pangyayari ito, hindi tao makagawa niyan. Ang reason nito, because they have sinned against God. Wala maka-escape. A day of trumpet and alarm against fenced cities. Pag sinabing trumpet, alarm, mag-ingayan na yung mga alarm. Alarm sa lahat. Ano na yan? Mag-emergency na. Magkaroon na ng ano. Di mo na maintindihan ang takbo ng buhay ng mga tao. Kanya-kanya na sila. And against high towers. And I will bring distress upon men, that they shall walk like blind men. Hindi nila alam saan sila patungo. Because they have sinned against the Lord, and their blood shall be poured out as dust, their flesh as dung. Grabe. Deaths will happen. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them. Useless na yan. In the day of the Lord's wrath. But the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy. For he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land. Kaya, ano man yung mga instruction ni Lord Jesus Christ, revelation niya, dream, vision, and prophecy, tandaan natin yan bawat isa. Huwag tayong magkumpiyansa. Praise the Lord. Another, Amos 5:18 hanggang 24. Praise the Lord. Woe unto you that desire the day of the Lord. To what end is it for you? The day of the Lord is darkness and not light. As if a man did flee from a lion, and a bear met him, or went into the house, and leaned his hand on the wall, and a serpent bit him. Shall not the day of the Lord be darkness and not light, even very dark, and no brightness in it? I despise your feast days, and I will not smell in your solemn assemblies. Though ye offer me burnt offerings and your meat offerings, I will not accept them, neither will I regard the peace offerings of your fat beast. Take thou away from me the noise of thy songs, for I will not hear the melody of thy viols. But let judgment run down as waters, and righteousness as a mighty stream. See, ano ito, na-divide into two. Yung una, mga ano yun, non-believers. Mga non-believers, mga pagano, mga atheist, mga ano pa, hindi sila naniwala sa totoong Diyos. Ito, naniniwala sa Diyos ito, mga taong ito. Sinabi dito, I hate, sa verse 21, I despise your feast days. I will not smell in your solemn assemblies. Mga ano ito? Mga Christians, mga believers ito. Active. Though ye offer me burnt offerings, see? They know how to offer burnt offerings. And your meat offerings, I will not accept them. Neither will I regard the peace offerings of your fat beast. See? Mga Christians ito. Pero, anong nakita ng Diyos? Sabi dito, take thou away me the noise of thy songs. See? Tanggalin nyo yung ingay ng inyong mga awit. Kaya marami ngayong mga awit nga ingay. Sobrang ingay. Wala ng presensya, wala ng solemnity. Ginawa na nila ang simbahan parang diskuhan. Ginawa na nila ang simbahan na maingay. Tanggalin niyo yan. I will not hear the melody. Ayaw niya. See, merong melody gusto ng Diyos. Praise the Lord. Ayaw ng Diyos yung song na ingay na kumbaga pa
Meron term yan, yung kakairita. Anong word yan? Annoying. Ayaw ng Diyos. Number 1 ang gusto niya sa 24. But let judgment run down as waters. Ano yung judgment? Mga Christians nga, walang judgment. Anong natutunan sa Biblia? Hindi ina-apply. The Word of God is judgment. Pag sinabing judgment, decision. Pag sinabing decision, you must decide. Walang judgment ang mga tao na yan, nag-worship sa Diyos. Bakit? Hanggang ngayon, hindi pa rin dinidesisyonan yung mga mali na alisin. Hanggang ngayon, hindi pa rin dinidesisyonan yung mga idols kunin. Hanggang ngayon, hindi pa rin dinidesisyonan yung mga worldliness na walain. Hanggang ngayon, hindi pa rin dinidesisyonan yung mga immoralities. Hindi pa rin tatanggalin. Walang judgment eh. Kaya isa ito na mapapahamak pagdating ng panahon. Gusto niya yung judgment run down as waters. Free. Ang pag-move ng judgment, automatic kaagad. Ano yung narinig na Word of God, decisionan kaagad. Ano yung mga pagkakamali na tamaan ka sa Word of God, may judgment ka, meron kang decision, meron kang automatic na pagsisi, pagtanggal sa lahat ng mga kamalian. That is judgment. Judgment, that is an execution of a decision. Praise the Lord. Punta ka sa kaso. Tapos na ba ang kaso? Meron na bang judgment? Meron na. Ano ang decision? Ganito. Anong gawin sa decision? Execution. So judgment, a decision to be executed. So kung ano yung sinabi ng Diyos na pinagbabawal, mag-decide ka. Kung yan ba ipagpatuloy mo o hindi. Pag pinagpatuloy mo yan, wala kang judgment. Hindi mo in-execute. Katulad yung ginawa ng Diyos kay King Saul. I-execute mo yung lahat ng mga kaaway ng mga Amalekites. Hindi man niya ginawa yung judgment. Hindi man niya gi-execute. Tingnan mo. Napahamak siya. Yan ang karamihan nakita ng Diyos ngayon sa mga so-called Christians. Ingay lang ang nandyan. Pero ayaw ng Diyos yun. Walang judgment. Puro claim ng love of God. God is good. God is kind. God is understanding. Puro God na. Pero walang judgment. Abusing the grace of God. Walang decision. Walang pagbabagong buhay. Puro claiming lang sa grace of God. Next, anong gusto ng Diyos? Na parang mag-round down as waters and righteousness as a mighty stream. Kailangan yung katuwiran strong as a stream. Hindi mo mapigilan yung righteousness. Pag nandoon ka sa school, hindi mapigilan yung pag-apply mo. Magpunta ka sa trabaho, hindi mapigilan yung holiness mo. Magpunta ka sa public, hindi mapigilan. Magpunta ka sa iba't ibang mga lugar, hindi mapigilan yung righteousness. Yun ang mag-prevail. Hindi man nakita ng Diyos yan. Yung righteousness is being what? Tinatago. Kinakahiya. Natatakot sa tao kaysa Diyos. Kaya napakarami ngayong nakikita ng Diyos na ganyang klaseng uri. Kahit pa mag-offer ka ng offering mo, kahit pa mag-tithes ka ng tithes mo, kahit pa mag-voluntary ka anong gagawin mo, kung wala ang judgment sa buhay mo, wala yung righteousness na mag-round down as mighty streams. Hindi yan pleasing sa ating Panginoong Diyos. Ang importante talaga, judgment and righteousness. Praise the Lord. Kaya, kung ikaw ay may judgment, may righteousness na talagang nandyan sa buhay mo, righteousness ng Diyos, judgment, decision natin na magtalikod sa kasalanan at sumunod na sa Kanya. Sigurado yan, maging masaya ka sa pagbalik ni Lord Jesus. Sa araw ng Panginoong Diyos, it is a glad day. It is a moment of rejoicing. Bakit? That is the most awaited moment of yours. Why you serve God, why you believe God,
why you love God. Yun ang pinaka-awaited moment na hinihintay mo. Kaya pag dumating na ang pagbalik ni Lord Jesus, let us rejoice. Praise the Lord. Basahin yan. Revelation 19:7 hanggang 9. Praise the Lord. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. And he saith unto me, Write, Blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, These are the true sayings of God. Yan. Praise the Lord. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Meron kang kahandaan. Pag nakita ng Diyos yung judgment sa buhay mo, praise the Lord. Pag nakita ng Diyos yung righteousness niya sa buhay mo, praise the Lord. Ibig sabihin yan, lahat ng mga binibigay ng Diyos dito na mensahe, nakinig ka, in-apply mo sa buhay mo. Hindi ka, you are just a hearer and not a doer. Useless yan. Faith without work is dead. Useless yan. Kaya, magsikap ang bawat isa. Huwag pa isi-isi. Pag makinig ka ng Word of God, huwag mong palampasin yan. Saluin mo lahat yan. Pagdating doon sa bahay, search mo yung buhay mo, Lord, am I worthy of your message which I have heard just a while ago? Ay, ma-search mo yung buhay mo. Lord, forgive me if I have some percentage of impurity. Forgive me, Lord, and I want to be pure as what you want me. Gusto ko maging pure. Kasi yung proseso kanina, paputiin tayo ng Diyos. Ititest, ipipurge tayo ng Diyos. Paputiin talaga tayo ng Diyos. Walain niya talaga lahat ng mga impurities na kahit katiting lang. Praise the Lord! Kaya yung bride dito, nag-ready siya. Anong klaseng preparation? Yung white linen, the righteousness of the saints. Yun yung preparasyon natin. Kailangan walang dungis yan. Unspotted. Without spot. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya itong mga huling araw na ito, mag-ingat tayo. Lilinisin tayo ng Diyos. Maghanda tayo at magpalinis tayo. Praise the Lord. Wag hindi kayong pagsubok yun ang mag-discover na marumi ka. Ang pagsubok yun ang mag-discover na bulok ka. Ang pagsubok yun ang mag-discover na disobedient ka pala. Yung pagsubok yun ang mag-discover hindi ka pala true. Dalawa lang yan sa exam. Sa exam, sa test, magdi-discover yan sino yung mga estudyante na walang pake sa mga tinuturo. Doon, makikita na bagsak sila. Doon din makilala yung sino yung nakikinig at nag-aaral lang husto kasi makita yan sa resulta. So sa buhay natin, pag-aral tayo ng husto sa Word of God. Search natin yung buhay natin. Examine yourself. Praise the Lord. Hayaan mo yung Word of God mag-flow sa buhay mo. Na wala ka nang maramdaman na sabit. Maramdaman mo naman yan eh. Posible hindi mo maramdaman. Kaya nga sinabi diyan, while you hear the voice of God, do not harden your heart. Naramdaman mo yan sa puso. Huwag mo patigasin yung puso mo. Bow down yourself. Merong another na naman na revelation ang Diyos sa membro natin sa ibang kongregasyon. Ito na yung sinabi ko sa inyo na pour out ni Jesus yung vision. Last dream man yun kay Esther, ito vision. Allow me to read this. This was forwarded to me by Pastor Danny. Membro ito ni Pastor Danny. God's message through vision by Sister Hannah Sofia Soriano sa gulang na 12 years old. See, mga bata ang pinapahayagan ng Diyos. December 26, nangyari ito. Start po noong youth camp
yung nag-start ang youth camp, doon naglabas ang vision. December 25, before the youth camp, habang po sila nakadipa, nagganon daw sila, at nakapikit bawat isa habang pinapatugtog ang kantang I Enter the Holy of Holies. Siguro itong kantang ito solemn, no? I enter the Holy of Holies. Ay simula po siya ginamit ni Lord Jesus ang pinakita sa kanya. Nakita ko po ang Bible na gold at naglalaman po ng corona na gold. At sunod ng mga araw, bago po ako magpabaptize, doon po sa dagat na aming pupuntahan ni Pastor Danny, ay nakita ko po ang Bible doon sa dagat at doon na po sunod-sunod akong ginamit ni Lord Jesus. That was 25th, no? January 12, 2022. Ito na, another na naman na vision. Closing prayer, nakita ko ang dalawang hagdanan. Ang isa ay puti at ang isa ay itim. Sa hagdanan na puti ay biglang bumukas ang langit at bumaba ang mga anghel. At habang umaakyat ang anak ni Lord Jesus, nakita ko po ang dalawang gate. Gold at itim. Mayroon po isang young people na gusto pumunta sa gate na itim. Ngunit tinawag po siya ni Lord Jesus na huwag pumasok doon. Kaya bumalik siya kay Lord Jesus. See? Kita ni Lord Jesus, yun yung may balak na mga anak niya na magpunta doon sa kadiliman. Kaya tinawag siya, huwag kang pumasok dyan. Mabuti na lang naniwala, bumalik. Maniwala ka talaga para hindi ka mapahamak. Okay. Ngunit may isa namang hindi nakinig, kaya tinapon siya sa dagat-dagatang apoy. O, ayaw mo makinig? O, yan ang bagay sa iyo. Tapon ka sa dagat-dagatang apoy. Disobedient ka? Ayaw mong maniwala? Tatapon ka talaga. Okay. At marami po nang hindi nakapasok sa langit dahil sa mga kalayawan tulad ng basketball. See? Kalayawan. Yung mga lingaw-lingaw sa kalibutan, basketball. ML. Laro-laro sa computer. Pagsasayaw ng worldly. At ang pagsasalita ng bad words. Mahilig ka magsalita ng bad words. Wala yan. Hindi yan sa Panginoon. Kay taning yan. At halos ang nakapasok po sa gate na gold ay ang may mga susi sa kamay. Yun lang may susi sa kamay. Ang nakapasok sa gate na gold. Sino kayang bibigyan ng susi? Bakit may susi sila? Okay. Yun lang may mga susi sa kamay. At ang binibigyan lamang po ng susi ay nananalangin na nakataas ang mga kamay. Ibig sabihin niyan, yun lang nanalangin na nakataas ang mga kamay. Ibig sabihin niyan, yung pag nanalangin ka, nakataas yung mga kamay mo, yung buhay mo, full surrendered na kay Jesus. Praise the Lord. Yun yung bibigyan ng susi. Hindi ka isang kamay lang. Ibig sabihin yan, halfway lang yung pag-give up mo sa buhay mo kay Lord Jesus. Or talagang hindi ka talaga marunong mag-surrender sa buhay mo. At ang hindi na nakataas ay wala pong susi. Ibig sabihin yung hindi sumuko sa buhay niya ng buong puso. Kahit pa magtaas ka ng kamay mo, hindi mo naman sinuko buong puso yung buhay mo sa Panginoon, hindi ka rin makatanggap ng susi. Ibig sabihin nakataas, full surrender yan. Okay.
Ang pagbalik ni Lord Jesus ay last Friday of the month, at pagkabukas ng gate na gold ay nakita ko po ang mahabang lamesa at halos puno ng pagkain at mga korona na gold. At nakita ko po si pastor, hindi ko na lang i-mention, praise the Lord, meron siyang nakita si pastor kasama ni Lord Jesus. That was January 12. January 13, closing prayer, nakita ko po ang Bible na gold sa harapan ko at nagulat po ako dahil nakasulat doon ang mga pangalan ng mga kaluluwa na maligtas at ang Bible na maliit, ito siguro ang Bible nakita niya, book. At Bible na maliit na may punit at hindi po tatanggapin ni Lord Jesus. At pinakita ulit sa akin ang susi sa ating mga kamay at sinabi ni Lord Jesus sa akin, ikaw ang aking pinili anak ko sa vision. Binigyan siya ng gift of vision. Ayaw ni Jesus yung Bible na punit. Ibig sabihin niyan, pag punit, merong utos ang Diyos na hindi mo sinunod. Punit eh. Praise the Lord. So, bawat litra dito, huwag mong punitin, huwag mong i-disobey, huwag mong i-disregard, huwag mong violate. Lahat yan. Kailangan buo yan. Kaya sinabi sa Bible, huwag kulangan, huwag bawasan ang banal na salita ng Diyos. Praise the Lord! Kaya, meron pa, marami pa ipahayag si Lord Jesus. Kasi meron pang sinabi si Lord Jesus kay Esther na meron pang kasunod yan. Kaya mag-ingat po tayo. Huwag tayong magpaisi-isi. Kasi pinupurify tayo ni Lord Jesus sa mga pagsubok na ating dinadanas. Intindihin natin yan. Sa pinakahuling bahagi, kailangan malusutan natin ang lahat. Kailangan magpakatibay tayo. Maging prayerful tayo. Huwag tayong mag-isi-isi. Lahat tayo manindigan. Praise the Lord! So, to God be the glory. Kung kailan man babalik si Lord Jesus, wag na nating titikan yun. Basta importante, today, ligtas tayo. If there is tomorrow, let us continue. If there is another day, let us continue. He that shall endure unto the end, this same shall be saved. Be thou faithful unto death, and you will receive the crown of life. Non-stop na. Huwag ka nang magdungis kasi palapit na talaga ang pagbalik ni Lord Jesus. Kaya marami nagtanong, after booster, ano daw sunod? May nagsabi, starter. Pagtapos na ng starter, ano to, baboy? Ginawa na tayong baboy nito. Kasi ano na eh. Anak ko, ano ba ito? Meron din nagsabi, ang sunod niyan, ano na yan? Implant na ng microchip. Diyan naman talaga papunta yan. Kaya, very near na ang pagbalik ni Lord Jesus Christ. Kaya magsika po tayo. Kaya pala may vision doon sa ibang lugar na merong pinakita na pastor na kakasal na siya. Nagsuot na siya ng pangkasal. O, di ba? Nabasa yan kanina. Tayo na mga naghihintay sa pagbalik ni Jesus, we are like the bride who are being clothed na pangkasal. Di ba? May parable dito si Lord Jesus. Nagyaya siya ng mga tao kasi maghanda siya. Nag-refuse ang mga taong mayayaman, nag-refuse ang mga taong negosyante, nag-refuse ang mga taong busy sa kanilang mga inaatupag sa buhay, sa material. Bumalik yung sir, ayaw nila. Busy daw sila. Yung isa, bibili daw ng baka. Yung isa, ganito. Sige, yung nasa streets na lang na walang ginagawa. Imbitahin mo sila para lang ma-fill up itong ating mga chairs. Yun na. Tinik up niya. Oy, bakit di ka nakadamit ng pangkasal? Bakit hindi ka nakadamit ng pangkasal? Yun, sinabi dito, malis ka. At ang part niya naging doon sa lake of fire.
Kaya tayo are invited to join the marriage of the Lamb. So if you want to join, you must prepare your proper attire. And there is no other than that is acceptable, pure and white linen and clean. That is the righteousness of the saints. Kaya maghanda tayo sa buhay natin, lalo't nasa patapos na ang sanglibutan. Papinalize tayo ni Jesus Christ. Ipupurify tayo, ipupurge tayo. Gawin niya tayong white. Putiin tayo ng Diyos. Kaya mag-meditate ang bawat isa sa Word of God. Huwag niyong baliwalain yan. Praise the Lord! Hindi kayo makinig ka dito sa Word of God. Pagdating doon sa bahay, games ka ng games. Wag. Tatapos kayo mag-aral sa ano nyo. Huwag na kayo magawa ng extras na mga events. Dito sa Bible, mag-meditate. Huwag niyong sayangin yung panahon. Huwag. Kailangan mag-search na tayo sa sarili natin. Kaya nung bago pa talaga ako sa holy place, may ballpen talaga ako niyan. Pag-preach ni pastor, pag matamaan ako, linyahan ko agad yung verse na yan. Pag uwi ko doon sa bahay, basahin ko yan balik-balik. Bakit balik-balikin ko yung basa? Mahina pa yung ano ko eh. Defiled yung isip ko sa mundo. So, ang daloy ng Holy Spirit, mabagal. Kaya pinilit ko talaga balik-balikin. Para bang yung bato na nakuha mo sa bundok ng bato. Kung hindi mo yan balik-balikan ng nos-nos, hindi yan kikintab. Hindi mo yan ma-appreciate. Kaya ang Word of God, balik-balikin mo yan magbasa hanggang susuko yung laman mo, hanggang magsabi yung espiritu mo, "Here I am, Lord. I will submit myself to you." Hanggang sabihin ng laman mo, "Ayaw ko na. Surrender na ako." Yan, wag mong anuhin yan. Siyempre, puno ako ng bisyo noon eh. Di katakot-takot na war ang nangyari sa buhay ko. So, hindi ko hiniwalayan yung Word of God hanggang na-mold ako ng husto. Unexpectedly. Pag ilagay ako ni Lord Jesus dyan sa tablado, magbigay ng Word of God, mag-flow na lang yung Word of God sa bibig ko. Gagamitin lang ni Jesus Christ. Wala nang hadlang eh. Praise the Lord. Oo. Kaya ganun ang buhay natin. Magsikap tayong lahat. Huwag mag-isi-isi. Huwag magkumpiyansa. Yung account mo sa Panginoon, settle it as much as possible. Agree with thine adversary quickly while you are in the way. Habang hindi ka pa dinadala sa prisuhan ng mga pulis, haharap ka pa sa judge, meron pang settlement na gusto magawa mo, gawin mo na. Makipag-agree ka na sa kaaway mo, makipagbati ka na, makipag-reconcile ka na, mag-sorry ka na, maghingi ka na ng kapatawaran, at magkaroon ka ng recovery. Yung bang gantihan mo ang Diyos. Kailan ba tayo makatake revenge sa kasalanan na noon nag-alipin sa atin? Noon nag-api sa atin, noon nagpahirap sa atin. When obedience is done, you have already made your revenge against sin. Pag ang obedience nagawa mo na, nakatake revenge ka na. Praise the Lord! So, ganun po sa buhay natin. So, magsikap po ang bawat isa. Kasi inuulanan na tayo ni Jesus ng kanyang mga instructions. Pinapakita na ni Lord Jesus Christ ang ano. Meron pa dito na, yun nga, gustong magpasok. Hindi makapasok. Teka, hindi ko nabasa yun nakaligtaan ko ata yun. Meron kasi ako nabasa doon na magpasok sa hagdanan na gold, tumatalsik sila. Papunta sila ng dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin yan, hindi lahat na gustong yung sinabi ba ni Jesus, maraming gustong magdaan dyan sa life, pero
Hindi lahat makapunta dyan. Yung maluag, doon, magmarcha, million, by hundred of thousands of people, multitude of people ang gustong magdaan doon. Dito naman sa daan na makitid at papunta ng buhay, kunti lang. Kaya magsikap tayong lahat. Meaning to say, the chance of salvation in this world is very difficult. Makitid ang chance. Pero kung meron kang pagsisikap ng buong puso ayon sa itinuturo ng banal na salita ng Diyos, for you is not difficult. With God, nothing is impossible. Kaya dito sinabi ni Jesus Christ, it is impossible for the rich man to enter into the kingdom of heaven. But it is easier for a camel to enter into the kingdom of heaven. Sabi ng mga disciples, Lord, who will then enter into the kingdom of heaven? With men it is impossible, but with God all things are possible. Sino ang tinuro niya na makapasok sa needle, eye of the needle, yung camel? Ang laki kaya ng camel. But they know how to bend their knees. Marunong silang magpiko sa ilang mga tuhod nga magluhod. Meaning to say, binigyan lang ng Diyos ng mensahe yung karakter ng camel, bagamat matataas yan sila, pero marunong silang mag-humble. Kaysa sa isang mayaman na mapasok sa langit, mayaman sa kasalanan, mayaman sa pag-ibig sa kamunduhan. Hindi yan makapasok. Impossible yan. Kaya, to God be the glory. Pasalamat tayo sa Diyos every day. Yung message kayo ng umaga, listen to me and do not depart from the word of my mouth. Makinig kayo sa akin, huwag kayong maghiwalay sa salita ng aking sinasabi sa aking bibig. Importante yan. Magagamit nyo yan panahon sa mga tukso at pagsubok. That will be your wisdom. That will be your knowledge and understanding, that you may keep and do those things which I have commanded you. Kaya maghintay tayo sa nalalapit na pagbalik ni Lord Jesus na merong buong kahandaan. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.